What's up guys? Good eve. Nagbusit na naman ako kanina dahil nasayangan na naman tayo ng pera. Nasayangan na naman tayo ng pagkain dahil nagluto ako ng sisig after ko magluto ng kalabasa kaninang umaga. Sinunod ko na kagad yung sisig dahil parang nag-crave ako sa sisig na baboy. Nung paglalagay ko ng toppings na itlog, walas tikat bugok. Baho, napakabaho. Hindi ko rin nakain yung sisig. Nasayang. Kaya nagkang-search ako at inalam kung ano-ano ba talaga yung mga paraan para malaman natin kung yung ating mga nabiling itlog ay hindi na fresh, bulok na o pabulok na o fresh na fresh. Winter na itlog yan. Ba't baga tayo nakakabili ng mga itlog na hindi na fresh? Hindi ko gaya ng itlog ko araw-araw ay fresh. Joke lang. Joke lang po. Okay, let's start with, bumili na rin ako ng bumili ako ng mga quail egg, mga Dalmatian egg. Para siyang Dalmatian paltakan. So, mahilig ako sa itlog pugo na nilaga. Kaya gusto ko ring malaman at baka mamaya pag subo ko bulok na pala ay talagang nakakadiri. So, let's start. Wait, bago ang lahat, bumili rin ako ng itlog na kulay puti. Puting-puti, Amerikanong itlog dahil ito yung regular na itlog na laging araw-araw nating ginagamit. Tapos, meron din dito ako ditong organic. Merong light brown and merong dark brown. Ito, Pinoy na Pinoy to dahil yung dark brown, makikita nyo naman yung pagkakaiba. Isang dark at isang light. So, ito dark. Ito yung mga masisipag na Pinoy. Laging nahihinitan ng araw, laging sa bilad, laging nagtatrabaho. Itong white, ito yung mga tamad. Medyo light, ito yung mga tamad. Laging nakatago. Laging ayaw lumabas sa yung masikatan ng araw, kaya walang resistensya. Ito yung maputla compare dito sa isa. Ito yung pagkakaiba. Yan. Kaya, salute sa lahat ng mga nangingitlog na manok na kulay brown, dark brown. Sa mga Pinoy na nagpapaitlog ng manok na laging fresh. Salute po sa inyo. Mag-start tayo sa, wait lang pala guys, suka ng kutsara para masandok din natin. Okay, so let's start to test the quail egg. Let's try this one. Kapag daw ang itlog is lubog or nagsink sa tubig at lubog siya na nakahiga, ibig sabihin fresh na fresh ang itlog mo. Ang itlog na nabili mo. Kapag daw naman ang itlog ay nagsink nga sa tubig or lumubog pero nakatayo or nakaganyan, ibig sabihin malapit na siyang mabulok or nag-start na yung counting para mabulok na. And kapag naman lutang na lutang, ayun na, bulok na. Bilasang-bilasa na. Di mo na magagamit pa. Kaya huwag mo pagpilitan. Ikaw din ang masasaktan. Charot. Okay, let's start with this one. Oh! Can't you see it, guys? Tingnan nyo. Lubog siya pero nakatayo. Oh, see? Lubog siya pero nakatayo. So, meaning, malapit na siyang mabulok or counting na yung araw na mabubulok na siya. So, tingnan nyo, na-identify natin kung alin na yung malapit na mabulok na itlog. Isa-set aside ko lang to dito para malaman natin yung maklasify natin yung mga malapit na at pabulok ng itlog. This one, maputlang Dalmatian. Sino may mga itlog na ganito? Maputla, pero cute. Okay, let's try it. See guys, look at this. Lubog siya pero nakahiga. Ayan o, nakahiga siya. Kitang-kita yung pagkakaiba kanina nung naunang itlog. Kunin ko siya. Okay, let's try the third one. Oh, see? Nagpo-float siya o floating yung egg. Sino dito mga lutagang itlog? So meaning, ano na siya, bulok. Bulok na siya. So kailangan ko na itong, siya nga no. Iba na yung amoy pati ng balat. So, we have to separate this one kasi mapapahalo pa siya. Okay, this one is separated. Let's try
Pang ilan na to? Pangatlo. 6 lang yung kinuha ako. Meron, ito yung pangatlo. So, let's try this. Ayan, oh. Oh. Lubog siya, pero lubog siya na nakahiga rin. Nakahiga. So, meaning ito fresh. Fresh pa to. Let's try this one. Okay, fresh din siya. Wait. Wait. Okay, nakatayo siya. Lubog siya pero nakatayo. So meaning nag-start na rin yung ano. Tingnan nyo, ha. Compare dun sa isa talaga na nakahiga. Sayad yung side. Nakahiga rin talaga siya. Naduling lang siguro kanina. So ito fresh to. Fresh pa. Pero dapat ay lutuin na rin. Baka kinabukasan na ano na rin sila siya. The last one. Ito. Fresh pa rin siya. Ayan. Okay. Meron tayong 5 fresh at meron tayong isa. Meron tayong 4 na fresh. Meron tayong isa na malapit ng mabulok at meron tayong isang bulok na talaga. So, let's proceed to the Pinoy egg. Try natin tong tamad. Try natin tong maputla. O yung laging nakakulong tagong-tago, hindi nasikatan ng araw. So, let's try it. Okay. Tingnan nyo. Tingnan nyo mabuti. Parang gusto niyang tumayo. Pero, pwede pa siya. Siguro mag-start pa lang yung kanyang pagkasira. Counting pa lang. So, pwede pa ito. Hindi siya bulok. Hindi rin siya fresh. Parang nasa middle. The next one, ito yung masisipag. Ito yung lagi naiinitan ng araw. Brown. Ako di ko alam. Ako yung nasisikat. Kung minsan nasisikatan, pag minsan naaarawan. Pero mas masamang tingnan, ano? Kalahati maputla, kalahati dark, kalahati light. Doon na lang ako sa pure dark. Okay, let's see. Fresh. Tignan mo naman. Fresh na fresh. Okay. Fresh po siya. Sino ba namang hindi maging fresh dito? The third one, let's try it. Ito, look at this. Parang gusto niyang tumayo. Hindi siya totally na nakahiga. Nag-sink lang siya pero hindi siya nakahiga. Ayan, no? Kitang-kita naman nakaangat. Parang hindi siya fresh, hindi rin siya bulok. Nag-start pa lang yung counting ng kanyang pagkabulok. Let's try another one. Itlog ng mga tago. Mga mahiyain. Okay, ano bang ine-expect natin kapag mga nakatago? Siyempre, fresh kayo. Sus naman. Hindi nasisikatan ng araw kaya walang resistensya. We have 2 more left. Meron pa tayong 2 itlog. Let's try this one. Okay. Fresh po siya. Nakahiga. The last one, egg. Wait, may napansin lang ako. Feeling ko fresh ito. Kasi merong agimat, oh. May ipot. See? Nakasandal. Fresh naman. Ayan. Fresh po siya. Okay. Lahat po ng itlog ng Pinoy ay walang bulok. Merong fresh at merong malapit ng mabulok. So, kailangan nating lutuin na yung malapit ng mabulok. Okay, mag-proceed na po tayo sa itlog na puti. Itlog ng Amerikano. Puting-puti, oh. Kintab. Kinis. Kaya kayo pagpipili kayo ng itlog, siguraduhin ninyo yung hindi bulok. Yung mga itlog na puti, mga pang 45 days or yung hindi ko alam yung ibang itlog eh. Pero ito yung kadalasan o yung pang araw-araw natin ginagamit. So, let's find out kung bulok na or hindi pa. Okay. Fresh po siya. Kaya pala gustuhin talaga ng mga Pinoy yung mga maputing itlog. Unlike dun sa organic egg na kakaunti lang or bibihira yung gumagamit.
Kaya kayo, pagpipili kayo ng manok or ng itlog is yung itlog ng foreigner chicken para fresh. Fresh din po ito, nakahiga. This one, hindi na siya fresh. Hindi na siya fresh pero hindi rin naman bulok dahil hindi siya nag-float eh. Ano lang siya, counting. Counting yung kanyang pagkabulok. This one. Ito. Ayun, humiga siya. Kumapit pa. So, possible na fresh. Kasi nakahiga siya. Slant. Let's try this. Okay, parang unfair sa mga Pinoy egg. Ito kasi lubog, tapos nakahiga yung mga white egg. So, ibig sabihin mga fresh pa. Ito naman, the last one. Okay. Hindi fresh, pero hindi rin man bulok. So, counting. Okay, tapos na po tayong i-check or identify ang ating mga itlog kung bulok o hindi. Kaya naman, para hindi maloko ng mga taong manloloko, ay maging mapanuri sa ating mga bibilhing itlog. Itlog man na puti, itlog man na brown, or Dalmatian egg man, kahit anong itlog pa yan, kailangan mong i-check. Huwag kang mag-atubili na tingnan kung bulok na ang itlog na nabili mo. Okay, so thank you guys.